Magandang araw mga bata. Kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Amerikano, Part 1. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganon. Ang araling ito ay tumatalakay sa uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Amerikano. Matapos mapasok ng mga Amerikano ang kapuluan ng Pilipinas, sila ay nagsimulang magtatag ng pamahalaan noong 1898. Ang pamahalaang militar na naitatag noong taong iyon ay isang paghahanda upang maisaayos at papanatag ang kanilang pananatili sa Pilipinas. Noong panahong iyon, binigyang pansin ng mga Amerikano ang pangangailangan na ayusin muna ang sitwasyong pangkapayapaan sa Pilipinas. Kaya naman, dalawa ang uri ng pamahalaan na naitatag sa bansa, ang pamahalaang militar at ang pamahalaang sibil. Sa araling ito, inaasahang masusuri mo ang uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Amerikano. Mailalarawan ang pagkakaiba ng uri ng pamahalaan at mapahahalagahan ang hangarin ng mga Pilipino na magtamo ang kalayaan mula sa mga Amerikano. Basahin natin ang pag-uusap. Ana, alam mo ba kung anong uri ng pamahalaan ang pinatupad ng mga Amerikano sa ating bansa? May alam ako, ngunit hindi pa sapat ang aking kaalaman. Halika at pag-aralan natin mabuti upang mapalawak ang ating kaalaman. Atin munang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Panuto, isulat sa sagutang papel ang salitang tama kung tama ang isinasaad ng pangungusap. Isulat ang mali kung ito ay mali. At palitan ang salitang may salungguhit upang maitama ang pangungusap. Number 1. Si General Wesley Merritt ang kauna-unahang gobernador sibil sa bansa. Tamang sagot, tama. Number 2. Sa pamahalaang militar, ang pinuno ay ang gobernador militar na kung saan ang kapangyarihan niya ay tagapagpaganap, tagapagpatibay ng batas at tagapaghukom. Tamang sagot, tama. Number 3. Sa ilalim ng pamahalaang sibil, ang mga Pilipino ay nabigyan ng pagkakataon na makalahok sa pamahalaan. Tamang sagot, tama. Number 4. Ang mga Pilipino ay hindi pinayagan ng mga Amerikano na mamahala sa sariling bansa kahit sila ay may sapat ng kaalaman. Tamang sagot, tama. Number 5. Naunang naitatag ang pamahalaang sibil bago ang pamahalaang militar. Tamang sagot, mali. Hindi pamahalaang sibil ang unang itinatag, kundi ang pamahalaang militar. Ngayon ay dumako na tayo sa ating talakayan tungkol sa uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Amerikano. Unahin natin ang pamahalaang militar. Itinatag ang pamahalaang militar ng mga Amerikano sa bansa noong Agosto 14, 1898 sa pamumuno ng isang gobernador militar. Itinatag ang pamahalaang ito upang tuluyang wakasan ang panganib na dulot ng mga Pilipinong patuloy na nakikipaglaban at makapagdala ng kaayusan at kapayapaan sa Pilipinas. Ang kautosang pagbuo ng pamahalaang militar ay nagmula kay Pangulong William McKinley. Si General Wesley Merritt ang kauna-unahang gobernador militar na sinundan ni General Elwell Otis at General Arthur MacArthur. Ang kapangyarihan ng gobernador militar ay tagapagpaganap, tagapagpatibay ng batas at tagapaghukom. 3 taon lamang ang itinatagal ng pamahalaang ito. Ngayon na may dumako tayo sa pamahalaang sibil. Ang susug Spooner na ipinanukala noong 1901 ni Senator John Spooner ang nagbigay daan upang palitan ang pamahalaang militar sa pamahalaang sibil. Ito ay pinasinayaan noong Hulyo 4, 1901 at itinilaga si William Howard Taft bilang gobernador sibil sa pamahalaang ito. Nabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na makalahok sa pamahalaan.
Ating alamin ang dalawang patakarang ipinatupad ng mga Amerikano sa ating bansa. Dalawang patakaran ang ginamit ng mga Amerikano sa pagsisimula ng pananakop nila sa Pilipinas. Una na rito ang patakarang pasipikasyon na may layuning supilin ang damdaming nasyonalismo ng nakararaming Pilipinong patuloy na nakikipaglaban para makamit ang ganap na kalayaan sa bansa. Dahil dito, ipinatupad ng mga Amerikano ang sumusunod na mga batas. Una ay ang Batas Sedisyon. Ipinasa ito ng Philippine Commission noong Nobyembre 4, 1901 na kung saan ipinagbawal ang anumang pagpuna at paglaban sa pamamahala ng mga Amerikano. Kaparusang kamatayan o mahabang pagkakabilanggo ang sinumang lumalabag sa batas na ito. Number 2, Batas Rekonsentrasyon. Layunin ng batas na ito na masukol ang mga gerilyang nagtatago sa mga liblib na pook o pamayanan. Pangatlo, Batas Sawat-Awat. Sa batas na ito, ipinagbabawal ang pagwawagayway ng bandilang Pilipino. Puro mga bandilang Amerikano lamang ang gagamitin. Bawal ang pagwawagayway ng bandilang Pilipino sa anumang pagkakataon o saan mang lugar sa bansa mula 1907 hanggang 1918. Pang-apat ay ang Batas Brigandage. Ipinagbawal ang pagsapi ng mga Pilipino sa mga pangkat na tahasang tumututol sa pananakop ng mga dayuhan. Pagkakabilanggo ng mahigit ng 20 taon o higit pa o kamatayan ang kaparusahan rito. Samantala, ipinatupad ang patakarang kooptasyon upang pumayag ang mga Pilipino na manumpa ng katapatan sa mga Amerikano. Sa pamamagitan ng patakarang ito, unti-unting pinalitan ng mga Pilipino ang mga Amerikanong nanungkulan sa pamahalaan. Nabigyan din ang mga Pilipino ng pagkakataong makilahok sa pamamalakad ng pamahalaan. Napasailalim sa mga Pilipino ang pamahalaang lokal ng bansa. Naigawad din ang karapatang bumoto ng mga lalaki na may 23 taong gulang na nakababasa at nakasusulat. At dito natin pansamantalang tinatapos ang aralin natin ngayong araw na ito. But don't worry dahil meron pang kasunod na part ang ating aralin. But for now, please do like, share, and subscribe to our YouTube channel para sa iba pang mga updates natin at uploads natin sa Araling Panlipunan para sa grade 6. Muli, this is your teacher, Teacher Alvin, nagsasabing thank you and goodbye.